So hello, what's up mga lifestyle, magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video, let's talk about online learning application. Merong bagong lahat. Once again, yung mga new viewers natin napapadaan lang, please do like, share, subscribe, and then pakihit na rin yung notification bell. Once again, na-notify po kayo sa susunod na mga interesting video na ina-upload po natin, especially about online learning application. So mga ka-lifestyle, meron ako napanood na isang article or isang video sa TikTok, no, kay attorney, nakalimutan ko yung pangalan, pero based po sa kanya, mas lumobo or dumami daw yung mga naging biktima or nahaharas ng mga online learning application agent this year. So hindi na po talaga ako nagtataka, kung mapapansin nyo naman, kiliwat kanan yung mga promoter dito sa social media, especially dito sa YouTube, no, napakaraming mga OLA promoter. So mapapansin nyo aside sa title nila, sa thumbnail nila, na mapapahikayat ka po talaga mag-apply sa mga pinopromote nila. So ganyan pa man, I highly suggest po talaga mga ka-lifestyle, kung maglo-loan po kayo, piliin nyo po talaga yung mga long term na mga loans. Kasi karamihan po talaga ng mga OLA ngayon is short term lang po talaga, 7 days, no, para mas makapaghanda kayo if payment time na po talaga, no. Long term po talaga yung piliin nyo. Napakarami po dyan mapagpipilian. Iwasan nyo po talaga yung mga MF cash, then instant loan. Iwasan nyo po to kasi napakarami pong mga complaints against sa dalawang online learning application na to, no, na sobrang babastos ng mga agent dito, no. Then short term din, 7 days lang, then malaki din yung interest nila, penalty, no. So yun, actually talaga mga ka-lifestyle, hindi naman po talaga natin maiiwasan na yung mga kababayan natin due sa time ngayon na sobrang hirap, no, mapapakapit talaga o mapapalon talaga sa mga online learning application, ano. Kasi karamihan din ng mga online learning application ngayon hindi na masyadong tinitingnan yung mga kumbaga mga papers, documents na sinasabit sa kanila, no. Karamihan din sa mga OLA medyo napipeke ng mga OLA farmers, no. So yun yung napapansin natin, kaya dumarami talaga yung mga nagiging biktima, no. Once again, yung pinakaano talaga dito, highlights po talaga dito is yung mga OLA promoter na sobrang dami, no. Clickbait yung mga thumbnail, no, mapapahikayat ka talaga. So iwasan nyo po yung mga ganitong klaseng content na talaga namang dadalhin kayo sa problema mga ka-lifestyle in the end, in the future, no. Yung iba din hindi binabanggit kung gaano kalaki yung interest, penalty, basta na lang nagre-review, no. So mas maganda po talaga i-check nyo talaga ng maayos yung background ng online learning application na utangan nyo. Then mas maganda po talaga kung long term yung online learning application na malulunan nyo, no, para makapaghanda talaga kayo pag payment time na, no. Marami dyan, like for example si Tala, long term po yan, na hindi ko na maalala yung iba kasi hindi na rin naman ako naglo-loan, no. So pero as much as possible, pag mayroong mga bagong online learning application, itatry natin para sa inyo. Titingnan natin kung short term or long term, no. So yun, nakalimutan ko sinong attorney yun, basta nasa TikTok po siya, no? Napanood ko lang, nadaanan ko lang. So yung statistics niya, yun, napansin niya na mas lumobo or dumami daw yung mga naging biktima, no. So hindi na po talaga bago yan, every year po talaga maraming mga nagiging biktima tong online learning application, no? Then iwasan nyo din po yung mga online learning application na pinopromote sa Facebook, yung ano tawag, nakalimutan ko na, yung advance payment ng mga online learning application. Hindi po talaga legit yan, no.
So sa pangalan pa lang advance payment, yung mga method nila na ginagawa is medyo tagilid talaga, or hindi talaga kaaya-aya, no. Wag po kayong maglo-loan then magbabayad, especially if hindi nyo pa nare-receive yung pera, no. So think na lang this mga ka-lifestyle, no? Yung especially yung mga advance payment scam na mga online lending application, bakit kayo hihingian ng pera kung pwede naman na ikaltas na lang sa loan na ino-offer sa inyo, di ba? So ganun lang, marami pa rin kasing mga nabibiktima yung mga advance payment scam. So iwasan nyo po yan mga ka-lifestyle, no? Para hindi kayo mabiktima, no. Sa Facebook po nagkalat yan, ano, din sa TikTok din. So again, para hindi na kayo magka-problema in the future, as much as possible, huwag kayong maglo-loan sa mga short term na mga online lending application. Ngayon, hindi naman talaga natin hawak yung mga isipan nyo, then gawa na rin siguro ng kahirapan. Protect your privacy na lang, no, at any cost. Gumamit kayo, huwag yung gamitin yung mga active contacts nyo, mga friends na numbers, contacts, para hindi kayo mapabarangay, no. Kung napanood nyo yung recently live stream natin, yes, totoo po talaga yun, kasi nga yung nanay niya talaga yung naging contact reference, pero siya talaga yung kumbaga tinatawagan, kinukulit, hinaharas. That's why natakot din siya sa kanyang security. So pinabarangay niya yung kaibigan ng nanay niya na nag-guarantor sa kanya, no. So yun, I hope this year mabawasan na itong mga online lending application, no, kasi marami na talagang nagiging biktima, no. So yun, see you in my next video mga ka-lifestyle, no? Salamat sa lahat ng mga sumusuporta, salamat sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po sa inyo, and then salamat po sa walang patuloy na panunod ng mga videos natin, no? Yun lang mga ka-lifestyle, peace.